As I've said, kay Inday Sara naman ay reaction lamang sa mga action na ginagawa nila sa Tama, Senator. Sa Malacanang. Diba? Kung wala silang ginagawa, tahimik naman itong Vice President natin, nagtatrabaho lang. Huwag lang nilang gawin kasi mag-react talaga yan. Hindi ko siya atat maging Presidente. As I've said, kay Inday Sara naman ay reaction lamang sa mga action na ginagawa nila sa Tama, Senator. Sa Malacanang. Diba? Kung wala silang ginagawa, tahimik naman itong Vice President natin, nagtatrabaho lang. Huwag lang nilang gawin kasi mag-react talaga yan. Hindi ko siya atat maging Presidente. Gawin mo to, tatanungin ka lang, anong masasabi mo rito? Ba't ko pa sasabihin? Dito na lang ako sa piskal magpaliwanag. Tama. Dagdag pa net. Yes. Magandang morning sa inyo lahat. Andito naman si Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe, yan, pasubscribe na lang po at hit mo yung bell para updated ka sa ating mga video. Oo, bago natin simulan na ating talakayan at reaksyon, isang like, isang share, gusto po tayo dyan, ha? At like ang video. Nako po, eto na. Buti naman ay nagsalita na. Kami ay nagpapasalamat na at nagsalita na rin kayo sa haba-haba ng mga araw at buwan na nangyari sa panggigipit dyan kay Ate Sara na talaga ng mga umabot pa sa pagbabalak na ma-impeach. Ano na ngayon doon sa mga tao na nasa likod na gustong i-impeach si Ate Sara? Di ngayon kayo yung katawa-tawa. Kayo ay tain-tae, di ba? Kayo yung mga tain-tae na ipa-impeach. So, sino-sino kayo? Di ba kilala niyo sarili niyo? Ikaw yung yung isa makabayang black. Makabayang left. Di ba? Ilang kayo dyan? Napakarami nyo. At nasa likod nyo itong mga, yung mga nasa kamera. Pero napapansin natin, isa-isa na silang naglalayluhan, Lalo na yung taga Laguna. Yung taga Laguna wala na halos na makuhang mga botante. Dahil sa mga nangyaring ganito, tumahimik na At saka yung isang taga Maynila, hindi na humaharap. At parang nagko-confession na po ata di umano. Nakikita niyo ba sa hearing? Parang wala na, Hindi na siya masyadong active. Ang pinapa-front na nila ngayon, yung taga Sambales. Alam niyo ba yon? Naku, may nagsabi sa akin, hindi na raw mananalo yun. Eto na, ipasok na natin. Huwag natin patagalin, Naku, nagsalita na. Binalaan na ata di umano yung mga nasa kamera kung sino yung chairman. Kaya yung chairman, tangging-tanggi. Tinatanggi na, wala pa raw silang balita. Samantalang sila, yung unang-unang nagsasalita na posible. Na malapit na raw di umano. Ngayon, hindi mo sa kanila marinig. At abangan nyo sa buong video na ito. Sa dulo mga kasama. Ibang klase Ano dito? Bakit kumambyo bigla itong mga ang bootsman. Nakialam na. Bakit? Talaga naman, sila naman talaga may karapatan sa lahat ng ahensya na mag-imbestiga kung meron man. Kaya nga, itong NBI, bigla rong nag-U-turn o cambio. Ito, pakinggan natin ang mga sitwasyon. Sa dulo ng video, abangan natin yun. Ito. Sir, there was a text message circulating on social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte, larger scheme of things, is an importance to file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yun. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return? You and VP Sara, sir? Never say never. Narinig nyo Yun yung statement Pero kahit nagkaroon siya ng statement na ganyan, yung nag-leak nga binalita. Marami nga nagalit dahil parang expose breaking news. Nagalit yung ibang mga vlogger, yung mga ibang vlogger na
sumusuporta kung sino po ang nakaupo ngayon, nagalit. Dahil daw bakit daw ganoon. Ngayon, sumagot naman ito si Katonyo. Oo, totoo naman sinasabi. Oo, nasa video. Napanood nyo ba yung sinabi ni Katonyo sa video? Diba? O, sinabi ng Pangulo, ni BBM, sinabi na ito, statement niya, nag-leak nga, nagugulat daw siya. Bakit nag-leak? Ngayon, yung mga sumusuportang vlogger, nagalit, in-expose daw. Kumakampi daw kanino. Oo, sinasabihan pa na di umano'y balingbing. Naku. Kung ano man na yung pa-issue nila, wala na po tayo doon. No? Eto, bakit biglang cambio? Hindi natin mawari, hindi natin ma-explain. Pero, kahit na sabihin na hindi naman wag na i-impeach sabihin na wag na i-impeach, yung mga tao po ang nagtatanong. Ang katanungan nila, ipaliwanag yung flood control project. Yung pinagbentahan ng gold. Yun po ang gusto marinig ng tao. Oo. Ito, impeachment. Naku. Kasi kung pinay nila talagang nagkaroon ng impeachment, yung apoy ho, magliliyab po talaga yun, di umano. Yun po ang nakikita na natin sa EDSA, may nakikita na ho tayong mga, pagdami. Kung naaalala nyo ho yung, ito ay kwento na lang, no? Oo. Base rin sa video na papanood ko. At doon sa statement nino, statement niya na dati raw, maliit lang, hindi daw pinapansin ng gobyerno noon. Hindi pinapansin. Wag daw magpakampante. Sabi pa nga doon sa video. Wag kayo magpakampante kasi dati, maliit lang yan. Biglang dumami. Ayun, tanggal daw. Ito nga, nagsisimula na nga sa EDSA. EDSA Shrine. So, kung talagang hinain nila ang impeachment at talagang nagkaroon ng impeachment, ang taga Mindanao na ho, yun ang nagsalita na. Hindi na ho natin mapipigilan yan. Diba? Marami ho talaga nakasuporta sa Ate Sara at sa Pangulong Duterte. Maniwala kayo yung mga OFW nagsasabi. Oo, meron pang mga ibang bansa na leader na nagsasabi ang suporta nila doon sa Pangulong Duterte at sa Ate Sara. Nagsalita na dito si Ate Sara. Ano meron dito sa slide na to? Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magpapahuli sa mga issue at reaction Bakit nagsalita si Senador Bato rito? Ano nga naging rito? Kasi sinasabi kasing atat na atat daw Oo, hindi nga atat na atat si Ate Sara. Kung maaari nga, kung hindi ginawa ng issue, wala pa sa plano ni Ate Sara tumakbo. Yan ang paliwanag niya. Yan ang laging sinasabi niya sa mga nagtatanong sa kanya. Wala pa sa plano ko yan. Matagal pa ang eleksyon. Malalaman niyo yan sa 2016, end of the month, mga December something. Doon natin para malalaman. Pero yung lahat ng interview niya, walang tumbok doon na. Susuportahan niyo ba ako sa pagtakbo ko? Walang ganun Ang nangyayari kasi, sa video na ito kung sino yung atat na atat. Maaari ho. Kasi kahit anong gawin di ba? Sino ba ang leader ng mga crocodile? Di ba? Ano ba ang nangyayari ngayon sa kamera? Di ba? Yung dating mga pumupront na lumaylaylo ngayon, may panibagong front na naman. Kahit hindi na mga nasa gobyerno, naka-front din. Sino yun? Tapos ito pa. Ang sister rito, ito pa. Convicted ka na. Ikaw pa ngayon yung matapang-tapangan dyan. Bakit? Supportado nga ikaw ba naman convicted? Dapat nga medyo laylo-laylo ka, di ba? Siya pa ngayon na medyo mapapel, bilog ang bola. Di ba? Baka mamaya, mga 3 points yan ni Ate Sara. Kulong ka. Ate, mga tapo. Di ba? Baka maka 3 points si Ate Sara. Wala na yung kayabangan mo. Sino yun? Kilala niyo ba yun? Yung Mount Apo na kala mo kung magsalita Buti nga wala na yung yung iba dyan taga Marikina tsaka yung isang
Wala, hindi pa sila lumalantad. Ah, meron pa pala. Oo, yung akala si Raul. Si Raul. Ha? Oo. Oo, yun. Baka mga 3 points. Naku. Tuloy na natin to. Pasok. Atat si Inday Sara na maging presidente or yung boss nila ang atat maging presidente Ah. 2028 kaya dinidemolish nila si Bibi Sara, which is which? Which is which? As I've said, kay Inday Sara naman ay reaction lamang sa mga action na ginagawa nila sa Tama, sa Senador. Malacanang. Diba? Kung wala silang ginagawa, tahimik naman itong vice president natin, nagtatrabaho lang. Huwag lang nilang gawin kasi mag-react talaga yan. Hindi ko siya atat. Hindi ko siya atat maging presidente. Hindi ko siya atat. Kung bibigay ng Panginoon niya sa kanya, to become a president is a destiny. Hindi po yan pwede ambisyonin, hindi po yan pwede planuhin. Kahit anong planong gagawin ninyo dyan na paninira o demonios, kahit anong gawin ninyo mga plano dyan, kung hindi yan ibigay ni Lord sa inyo, hindi talaga yan mapunta sa inyo. At kahit wala kang gagawin, wala kang ginagawang plano, kung yan ay destiny mo, naka-okay din sa palad mo, as decided by the ultimate being, mapupunta talaga sa iyo yan. So, useless yung paninira nyo, yung pag-demolisyon ninyo, yung inyong mga atake. Useless yan, hindi talaga mapunta sa inyo kung hindi yan ibigay ni Lord sa inyo. Oh, yan. Totoo naman po lahat ng sinasabi ni Senador Bato. Ngayon, ito survey tayo mga kasama Kung talagang kayo ay talagang nakasubaybay sa ating video survey tayo. Kayo po ba ay naniniwala na destiny ni Ate Sara na maging presidente sa 2028? No? At talaga namang maliwanag pa sikat ng araw. Noon pa lang nakakasalukuyan na tumatakbo siya ng bise, hindi naman po talaga bise ang gusto ng taong bayan sa kanya. Bagkus ay presidente. Nagtaka tayo kahit ako nang hina ako nung nalaman ko na magbibisi na lang siya. Hinang-hina ako. Sabi ko, hindi ito yung i-expect namin. Hindi ito yung i-expect ko. Kasi ang priority ko, ang unang pagkakaalam ko, kaya nga ako sumama dun sa mga Sara Riders Club Alam niyo po ba yan kung nabalitaan yun? Oo. Sumama po ako dun. Talagang parang nakijoin ako doon, tumutulong sa pagbibigay ng mga feeding program, mga ganon. Kasi siya yung ini-expect ko Nung nang bandang naku po, sabi ko, parang nahina ako. Wala na akong magawa. Anong gagawin natin? Diba? Kaya nga sabi, ng nakakarami, nabudol tayo. Kaya, eto na, tanggap na natin na nabudol tayo at humingi na rin ng si Ate Sara. Ngayon, yung pagkabudol natin, eto, ibabalik uli natin si Ate Sara sa pagka-presidente. Yan po ang mas magandang gawin natin. Di ba? Survey yun Naniniwala ba kayo na magna number 1 si Ate Sara sa 2028 presidential election. Yan Naku, grabe. Ano naman ang usapin dito? Bakit hindi kailangan dumalo si Ate Sara doon sa kahapong nangyari? No? Bakit ako dadalo? Hindi naman hearing yan. Hindi naman trial yan. Iimbestigahan nyo ko. Tapos, andyan ang mga media. Ano yun? Magpapasikat kayo di umano? Diba? Bakit mo ako kailangan padaluhin dyan? Bigyan mo ako ng supena. Bakit i-hearing nyo ba ako? Saan to? Ito sa NBI. Bibigyan ng supena. Tapos, magkakaroon ng mga parang press con. Mayroong panel, magtatanong, magpapaliwanag. Kung halimbawa gano'n na lang, edi isa sa korte na lang siya magpaliwanag. Bakit kailangan ko magpaliwanag pa sa inyo? Kung meron man kayong nakikitang kasalanan o kaso, dali nyo sa korte. I-file nyo sa korte at sino ang tanong doon ang magpapile sa korte? Doon sa kaso na yon. Ganito lang ang twist nun mga kasama. Kung yun po ay ipapile lang kaso doon sa kaso na yon na sinasabi nila na threat sa buhay Kung sino naman po magkakaso nun, kung halimbawa lalantad si pinuno ng mga buaya, kung siya ho magkakaso, di halatado na pamumulitika. Sino magkakaso? Ang tanong. Hindi naman po pwede ang taong bayan na nakakarami magkaso. Sino ang uutusan naman nila na magkaso? Yan ang mga katanungan di ba? Kaya
maging maganda sana. Yung mga pag-iisip, maging malinaw lang. Kaya nga sabi ni Atty. Panielo dito, hindi kailangan dumalo. Bakit kailangan dumalo? 'Di ba? Atty., pwede mo ba ikwento sa amin kung bakit hindi kailangan dumalo ni Ate Sara diyan sa NBI? O kung meron man siyang kailangan ipaliwanag, sa taong bayan. Sa taong bayan. Pero which is sinasabi niya na eh. 'Di ba? Sinasabi niya na. Lagi. 'Di ba? Wala akong threat. Hindi niyo ba naiintindihan? Meron doon if, merong kung, merong pag. Oo, iba yung terminology kasi na sinabi mo kagad na, 'di ba? Yung direct na papatayin kita. Iba kasi yun eh. Iba yung meron kang explanation, meron kang parang merong tangka sa buhay mo, 'di ba? May tangka sa buhay ko eh. Kaya sinabi niyo kapag kung 'di ba? Kaya yun mga ganung terminology. Ipapaliwanag dito. Yan Atty. Sal, pasok mo. Samantala, kinestyon ng isang dating abogado ng Pangulo ng Pilipinas ang pagpapasabina ng National Bureau of Investigation kay Vice President Sara Duterte. Alamin ang detalye sa report ni MJ Mondejar. Hindi nakadalo si Vice President Sara Duterte sa NBI headquarters ngayong araw ng Biyernes, November 29. Ito'y para kunin ang kanyang panig sa rhetoric o conditional remark nito laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at Speaker Martin Romualdez. Sa halip, pinaharap ng NBI ang bise sa December 11. Hindi ordinaryong opisyal ang pinasagpina ng NBI dahil ito ay ang kalawa sa pinakamataas sa opisyal ng bansa. Si VP Sara din ang most voted sa kasaysayan ng Pilipinas na nakakalap ng mahigit 32 million na mga boto noong 2022 national elections. Di hamak na mas mataas kumpara sa 31 million plus na boto ng dati nitong running mate na si Pangulong Marcos Jr. Hindi rin isang idle official ang bise dahil araw-araw itong nasa trabaho kung saan karamihan ay matagal nang nakaschedule. Mas nauna pa sa sapina ng NBI. Kaya para sa isang dating Presidential Legal Counsel, bakit papupunta ang bise sa NBI? Ano naman gagawin mo doon? Tatanungin ka lang, anong masasabi mo rito? Ba't ko pa sasabihin? Dito na lang ako sa piskal magpaliwanag. Tama. Dagdag pa ni Attorney Sal Panelo, hindi naman korte ang NBI para magdetermina kung guilty ba ang bise o hindi. Grave threats at posibleng paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020 ang tinitingdang anggulo ng NBI laban sa bise. Hindi naman talaga kailangan umatin niya sa NBI. Kasi kung meron kayong kaso na gustong i-file, i-file nyo na lang. Malinaw para sa veteranong abogado na political persecution ang all-of-government approach laban sa ikalawang Pangulo. Ang dahilan, para iligpit siya bilang numero unong balakid ng mga Marcos at cronies sa 2028 presidential race. Suportado naman ni Panelo ang hakbang ni VP Sara na tanggihan ang mga bagong security detail ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Nauna nang pinalitan ang lahat ng VPSPG ni VP Duterte ng mga bagong sundalo at pulis kahit hindi man dumaan sa kanyang approval. Mamaya yung pa magiging bit siya ng kanyang buhay. Hindi mo na alam, hindi mo naman pagkatiwalaan ngayon. Sinong pinapadala sa'yo? Malakas sa OFW community ang unity team na VP Sara at BBM noong eleksyon. At para kay Attorney Panelo na ngayon ay nasa Hong Kong, Duterte pa rin ang sigaw ng ating mga kababayan. Totoo. Doon sa Disneyland, mga Pilipino ron, isa lang naman sinasabi, kay Duterte po kami, kahit ano mangyari sa kanya kami. All of them are saying that. Para sa Diyos sa Pilipinas, Totoo ho yan. Halos lahat ho ng bansa na merong mga Pilipino, talaga hong nangingibabaw ang mga pangalang Ate Sara at Tatay Digong. No, hindi ho may pagkakailayan. Kaya nga siguro itong mga to ay bigla na lang kumambyo dahil alam nila ho mangyayari. Sisiklab po talaga na merong mitya, sisiklab. Kaya doon naman sa mga aso, yung mga attack dog, kayo ho ay kumambyo-kambyo na hanggat maaga. Malapit na ho ang Mayo. Alam niyo ho, sirang-sira na talaga yung mga umaatake kay Ate Sara. Totoo po yan. Ibang klase. Ayoko lang pangunahan, pero sa totoo po, yung Distrito 6 ng Maynila, talagang umay na ho. Di umano. Ang nangyayari nga doon parang halos kakarampot na lang ho yung mati ng parang meeting di avance po ba tawag doon? Yung mga pakukus-kukus na no. Yung nagsasalita yung parang inimbitahang kandidato. Ganun ho ang nangyayari. Kaya, ibang klase, no? Tsaka medyo malungkot na ho sila. Lalo na yung iba, pag sa meeting nga, nakabaw na lang. Yung isa, merong nagsasabi na sinisiraan daw siya. Doon sa hearing, hindi ko lang makapakita yung video na yun. Sinisiraan daw siya talaga.
O bakit daw sinasabi doon sa tao na huwag daw siyang iboto dahil ganito ganere. Sa tingin, alam nyo, ang tao, wise yan, matalino yan. Hindi yan na katulad ng ibang nababayaran, nagiging sunod-sunuran. Kasi kung ano ang pinakita mong kabutihan sa taong bayan, susuklian po ng taong bayan yan. Di ba? Kung alam mo namang mali ang sinusundan mo, kasama ka na doon. Hindi ka na doon, iba. Halimbawa, sinusundan mo yung lulong, wala ka na palpak ka na. Ibig sabihin, hindi ka na kasama sa boboto ng taong bayan. Kasi, hindi magandang impluwensya para sa tingin ng taong bayan eh. Diba? Ikaw tatanungin kita. Comment section tayo. Tatanungin ko kayo. Kung kayo ba, nakitaan nyo ng mga pandoro-dorobo nauubusan ka ba ng bayan? Sa tingin nyo ba, iboboto nyo pa yung tao na yun? Ako hindi na. It's a big X na yun para sa akin. Hahanap na lang ako na mas maganda at magaling. Mas maayos mamuno. O kahit hindi na kilala, hindi naman kilala, kailangan natin eh. 'Di ba? O kaya nga itong malaking pagkakamali ng ating mga kababayan no pagdating sa mga botohan. Kaya nga sabi ni Ate Sara napanood niyo ba yung sabi ni Ate Sara, huwag kayong boboto ng sikat at ang ang kandidato ay galing sa political dynasty. Huwag kayong boboto kapag ang tao ay kurakot. 'Di ba? Tama. Huwag kayong boboto pag ang tao makapalang muka. Uubusin ang kaba ng bayan. Huwag kayong boboto na gagamitin lang kayo panandalian. Huwag kayong boboto pagdating sa pera. Kunin nyo ang pera. Pero yung prinsipyo nyo, gamitin nyo. Ganun lang kasimple. Kasi, kayo din magsasaper niyan mga kasama eh. Kagaya nga nang nangyari sa atin di ba? Binoto natin. Kasi nga, nabudol tayo. Nagsaper tayo. Ang dami nating utang. Sige, isa-isayin natin para maliwanagan tayo. Nasaan na ba yung flood control na sinasabi? Meron po ba kayong nabalitaan na flood control? Nabaha ang Kamay Nilaan. Meron po ba kayong nabalitaan bagong flood control? Saan-saan po ba ito? Meron po ba kayong nabalita ang new project na pinondohan di umano pero walang makitang project na ongoing? Kasi po yung mga project na mga dating administrasyon hanggang ngayon ongoing. Pero yung new project na pinondohan parang wala ho ata akong napapansin eh. Eto pa. Ano pa ba ang mga yung ginto. Ano nangyari? Meron po ba silang pinakitang ebidensya na ito ay gagamitin sa gantong project? Meron po ba? Eto na naman. Ano naman yung inutang na ilang milyon? Eto pa. Nasaan na yung pondo ng PhilHealth? Anak ng bugi. Diba? Yun lang ang mga bagay-bagay na dapat nating malaman. Kung sakasakali tayo ay boboto nitong Mayo at sa susunod na mga panahon pa. Mapunta na tayo dito. Yung ombudsman ay nakialam na. Diba? Dapat lang. Diba? At saka ingat-ingat sila sa ombudsman. Baka mamaya bago sila magretiro may kaso sila. 'Di ba? Pwede ho silang kasuhan ng ombudsman. Lahat ng mga government employee na nakikitaan ng mga hindi kaaya-ayang gawain ay pwede ho kasuhan ng ombudsman. Yan po ang katotohanan baka mamaya hindi niyo po ito alam. Mayor, basta po nasa gobyerno nagtatrabaho o naglilingkod sa gobyerno, pwede hong kasuhan yan. Baka siguro, medyo paritiro si kuya, baka mamaya, makasuhan, mapris yung asset, mabawi yung mga pinundar na questionable, di umano,
Ayun ang isang kinakatakot pagdating sa mga ganyang bagay. Yung makasuhan ka ng ombudsman. Yan po ang dapat nyong maliwanagan, ha. O, eto, pasok na natin, ha, para mas maganda. Ay, pasok mo, ate. Oo, ate, totoo kaya ito na talaga ng mga hindi na raw sila makikialam? O, pasok. Matapos sabihan ni Ombudsman Samuel Martires si Justice Undersecretary Jessie Andres na manahimik na lang, direkta na raw nakipag-usap si Andres sa Office of the Ombudsman. Kahapon, sinabihan ni Martires si Andres na mag-shut up na lang matapos sabihin ng Justice Undersecretary na may kapangyarihan din ng Ombudsman na disiplinahin at imbestigahan si VP Sara. Dagdag ni Martires, may kapangyarihan din ng Ombudsman na mag-take over sa investigasyon ng anumang investigative agency. Pero sabi ni Andres, magkaroon lang daw ng miscommunication. Patuloy raw siyang maninindigan para sa hustisya, pambansang seguridad at sa rule of law. At sakaling i-take over ng Ombudsman ang investigasyon, irerespeto niya raw ito. Makikipagtulungan din daw ang NBI. Nag-communicate na po ako para hindi po through media but directly po sa opisina niya. Wala pong problema. Ako po ay rumerespeto. If mag-insist lang po sila to take over, will you cooperate, sir? Oh, yes. Yes. Edi mas mabuti sila na mag-imbestiga na nakaligtas na kami. Talaga gano'n mangyayari. Kung halimbawa talaga na nakitaan kayo ng irregular, pwede ho kayong kasuhan din ng ombudsman kung sakasakali. Bakit dapat naman kung hindi naman talaga, bakit kasi kamera? Doon lang naman kasi nagsiklab yung mga ganyang usapin na yan sa kamera na yan Kung hindi nila pinalaki ng pinalaki at gumawa lang sila at nagbalangkas lang sila ng batas at pinasa nila dyan sa DOJ o sa hukuman, tapos ang kaso. Hindi, pinahaba-haba nila yung teleserye. Kumuha sila ng napakaraming mga resource person na hanggang ngayon, hindi na natin nakikita. Sige, ilabas nyo si si Mercado. Wala na ho sa istorya si Mercado. Diba? Hanggang sa umabot na ito sa impeachment, nagpatawag na sila ng binuyuan nila ng binuyuan yung taga Mount Apo. Diba? Ito naman si Mount Apo, kala niya, hanggang dulo, susuportahan siya. Hindi niya alam, ngayon lang yan. Tingnan mo nga yung isa, yung dalawa, naglaylo. 3 taga Maynila yan Ito 3 taga Maynila yan. Yung isa, sunod-sunuran. Naglidiran di umano. Nagsiya ngayon nakayuko na lang. Alam niyo bakit? Wala na makukuha ang boto. Yung isa naman, siguro, anong nangyayari? Sinabihan ng mga member di umano, ngayon, tahimik na. Bahagya. At yung isa naman, yun minsan lang natin naririnig yun. Pero kasama yun sa kabantutan Ibig sabihin, sila yung nakapesto nung una, ngayon, wala na siguro makukuha talagang boto. Ayan nangyari. Di ba? Kilala nyo yung mga taga Maynila. Kayo na ho ang bahala, 'di ba? Sa Mayo. May kilala ko diyan. Partido ni Yorme. Wag niyo kalimutan para solido ang Maynila. Alam niyo naman, maipasok lang natin 'to. Ano ho ba ang nagawa ni Yorme sa Maynila sa termino niya? Within 2 years, ilang condominium po ang nagawa diyan? Ilang condominium ang natumayo diyan? Ilang ospital na dekalidad ang naipatayo dyan. Paaralan na akala mo, malalasal ang datingan? Oo. Ang mga senior may gatas, may allowance, anak ng bugi. Saan ka makakita ng ganyan? May pasok lang natin to. No? Kaya, alam na natin mga kalakaran. Ayun pinaparatangan na kurap binenta raw yung Divisoria. Nako po, Diyos mio. May paliwanag na ho doon. May pasok lang natin yan. Diba? May mga ganyang pangyayari talaga. Sa atin naman, mahal natin ang ginawa kasi natutuwa ako sa mga nangyari nung panahon ng Pangulong Duterte. Maraming ibang klase. Yung dating hindi mo inaasahan, biglang dumating. Parang blessing si Pangulong Duterte nung panahon na yun, no?
nawala yung samut-saring ganito, ganire. Diba? Ayun ang kinakatakutan natin kasi yung mga ganung bagay. O yung mga durobo sa lansangan, yung nang-hold up, yung mga nang-snatch, mga nambubudol, at saka yung mga gumagamit ng candy, yan po ang nakakatakot. Oo, dahil wala na po sa mga katinuan niyang mga yan. Kaya, sa mga taga-abroad ha, huwag niyong pababayaan ang Ate Sara at Tatay Digong, no? Alam niyo naman po talaga na naging kampante kayo, nagkaroon kayo ng peace of mind, kahit malayo kayo sa pamilya nyo, alam nyo na safe ang ating mga, yung mga kamag-anak nyo. Di ba? Tama ho ba? No? At syempre, ikwento nyo to sa iba. Ha? I-share nyo yung video na ito para umabot dun sa mga kababayan natin kung ano yung mga nangyayari. At alam nila na ganito na ang nangyayari. Ha? Medyo sa EDSA ay medyo dumarami na po yung tao. Ay ayos sa mga video yan na nakikita natin. Share sa inyo yung video kung hindi ka pa nakasubscribe. Yan, mag-subscribe na at hit mo na yung bell para update ka sa ating mga nilalabas na video. Mamayang hapon, meron po tayong upload. Bye-bye!